FM with DJ Chini. Bisan ikaw, walay grado. Basta kabalo ka mo respeto. Lupigan pa nimo ang edukado. Dear Max FM. Kumusta po kayo, Chini? At sa lahat ng mga nakikinig ng inyong programa. Tawagin niya na lang po ako sa pangalang Prinsipe. Nakatira sa isang barangay dito sa Jensen. March 8, 2008 nang lumipat kami dito sa Jensen dahil sa gulo sa North Cotabato. Nakabili kasi kami ng bahay dito at mga relatives namin nandito din sa lang lahat. At my age of 18, nakilala ko ang isang babaeng itago na lang natin sa pangalang Ina. Magkapit-bahay lang kami. Unang kita ko pa nga lang sa kanya, crush ko na siya. One time, nakaupo ako sa labas ng aming bahay. Nang biglang lumipat or lumapit sa akin ang pinsan ni Ina. Tinanong kung ano ang pangalan ko. Sinabi ko naman. Pero sumigaw si Ina. Sinigawan niya ang kanyang pinsan na kung pwede din daw ba hingin ang number ko. So ayun na nga, dahil crush ko nga siya ng pa-sikreto lang, ibinigay ko. Pagkagabi nun, nag-text siya. Sabay sabing, "Gwapo, musta na?" Ako ito, si Ina. May 8, 2008. Matapos ang panay chat-chat naming dalawa, niligawan ko si Ina. Hindi niya naman ako binigo. Sinagot niya ako ng matamis niyang oo. Doon ko rin naalaman ang estado ng kanilang buhay. Siyam silang magkakapatid. Mahirap lang sila. Nag-aaral pa ng 3rd year si Jean or si Ina noon. Ang papa niya ay isang mangingisda. Ang mama niya nasa bahay, kaalaga ng kanyang mga kapatid. Dumating ang puntong exams na nila. Kailangan niya ng isang libo para lang makapag-exams. At wala silang makukuhanan. Nakita kong namomroblema siya. Tinanong ko kung anong problema. Ayaw niya namang magsabi. Kaya tinanong ko ang mama niya. At doon ko nalaman na wala palang pang-exams si Ina. Kaya pinakiusapan ko ang mama niya na samahan ako sa school. Ako nang bahalang magbayad ng lahat ng kulang. Kasali na hanggang 4th grading exams niya. So 3rd year to 4th year, hindi naman sa nanunumbat ako, tinulungan ko siya. Dumating ang time ng kanyang pagtatapos, ang kanyang graduation. Kahit hindi niya sinabi, naghanap ako ng toga niya para wala na siyang problemahin pa. Walang-wala din naman talaga kasi sila. Kaya naman sinangla ko pa ang ATM ko para lang makaprovide ng mga gamit niya. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya sa akin na, "Yams, pwede bang matulungan mo ko sa college? Gusto ko kasing mag-aral talaga ng college." At dahil mahal ko siya, kahit wala akong pera, naghanap ako ng extra na mga trabaho bilang helper at kung ano-ano pa para lang makagraduate siya. Marating niya ang pangarap niyang makapagtapos ng kolehiyo. Masarap magtrabaho din naman, Chin. Kahit napakahirap, basta lang may inspiration ka. One time noon, nag-overtime kami sa trabaho. 10:00 nang umuwi. Pagdating ko ng bahay, tinanong ko kagad ang mama ni Ina kung asan siya. Sabi pa ng mama niya, nag-aalala lang nga daw siya
dahil hindi pa nakakauwi si Ina. Panay ako text at tawag kay Ina. Kinakabahan na ako. Hindi na rin ako mapakali. Wala man lang reply. Hindi ko man lang alam kung anong reason kung bakit. Wala pa siya. Gabing-gabi na. Dumating siya, 1:00 na ng madaling araw. Nung tinext ko, ano ang dahilan? Ba't late na siyang umuwi? Sagot niya lang ay, basta. Sa maikling sagot na yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kapag may kailangan siya, nagmamakaawa siya. Pero pag tanongin kung saan siya nanggaling, basta. Parang nabastusan ako sa sagot niya. Kaya nagduda ako. Hindi ko mapigilang mag-doubt sa kanya. Pumunta ako ng school, kinabukasan, inabangan ko siya sa paglabas niya. At sa paglabas niya, nakita kong magkahawak kamay sila ng kasama niyang lalaki. Nagdadala ng mga gamit niya. Nag-uunahan ng mga luhang pumatak sa mga mata ko at hindi ko na malayang nakita ako ni Ina. Sabay bitaw niya sa kamay ng boy. Tinanong ko si Ina kung sino yung lalaking kahawak ng kamay niya. Sabi niya, friend lang daw. Ano bang tingin niya sa akin? Ipinanganak. Bago lang. Tangang maniniwala na friend niya lang. Magkahawak kamay sila. Wala lang akong imik. Kasabay kaming sumakay ng tricycle. Hiniram ko ang cellphone niya, pero ayaw niyang ibigay. Pero nung naagaw ko, nabasa ko ang text message nila doon. At nalaman kong, oo nga, confirmed. Magkarelasyon sila. May iba siyang syota. Napakasakit para sa akin. Oo, lalaking lalaki ako pero hindi ko talaga napigilang umayak. Sobra ko lang siyang mahal. Pero niloko niya ako. Nagpakahirap ako sa trabaho para lang may pangsustento sa kolehiyo niya. Patuloy pa rin naman akong nagtatrabaho. Minamahal ko pa rin si Ina. Pero dumating na naman sa puntong si Ina ay nakikipaghiwalay sa akin. Pero nagmakaawa pa ako sa kanya na kung pwedeng pag-usapan na muna namin kung anong problema niya. Kahit papayag na lang akong karelasyon niya yung isa. Pero ang sabi niya, napapagod na daw siya sa akin. Sabi niya pa, wag ko daw siyang istorbohin. Nung time na yon, halos wala na akong ganang kumain. Ayoko na ring lumabas ng kwarto. Halos nag-iisip na ako kung paano ako magpapakamatay. Tinatanong ko ang aking sarili, saan ba ako nagkulang? Lahat binigay ko sa kanya. Ipinagpalit ko pa ang pamilya ko alang-alang sa kanya. Kahit may sakit ako, nagtatrabaho ako. Nag-o-overtime. May pang-allowance lang siya. Siguro, Chin, nakahanap na siya ng panibagong sugar daddy niya na magsusupport ng lahat ng kanyang kailangan. Kaya ako ngayon, it's a puwera na. Pero ang tanong ko, kailangan ko pa ba siyang ipaglaban? Mahal ko eh. Ayokong dumating sa time na baka magsisi ako dahil hindi ko ipinaglaban ang mahal ko. Sobra akong nasasaktan. Kaya sana'y mapayuhan niyo ako. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang ang inyong Kamax, Prinsipe. Sing
like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.